sama-sama tayong magiging sarakli. Bago sa saksi, siyam na sako ng hinihinalang shabu ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Zambales. At ayon po sa Philippine Coast Guard, natagpuan ito ng isang mangingisda. Dinala muna niya ito sa isang barge sa Barangay Sisiman sa Mariveles, Bataan, saka ipinagbigay alam sa PCG. Positibong tinukoy ng K9 unit na kontrabando ang natagpuan. Nakipag-ugnay na raw ang PCG sa PIDEA para sa turnover procedure at inaalam pa kung magkano ang kabuang halaga ng iligal na droga. Nasa 300 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Las Piñas at sa laki ng sunog, umabot ito sa isang kalye sa Parañaque. At isaksihan. Nasa 100 bahay ang nilamon ng apoy sa barangay Albanza 1, Las Piñas City. Sa lakas ng hangin, umabot ang sunog sa Abelardo Street sa Parañaque City. Ang ilan sa mga nasunugan naiyak na lang. Ang hirap po tingnan ng bahay niyo po na lumalihap po ng apoy. Ang hirap po talaga. Nakikita mo pa sa sabog yung dibdib po. Wala ka po magawa kasi hindi ka po makalapit. Labis naman ang panghihinayang ni Edgar Capad dahil nasunog ang halos 350,000 pesos na 3 taon niyang inipon. Tagal kong inipon. Siguro nasa 3 taon. Wala na, sunog na talaga yung ano niyan. 5 ang sugatan. Meron na nawala ng malay, meron na nasugatan, and then pare-pareho may mga burn, pare-pareho lang naman din halos. Kasi meron din tumalon. Kumusta po sila? Naagapan naman na meron tayong mga ambulances dito. Inaalam ng BFP ang pinagmula na apoy na mabilis kumalat dahil gawa ang mga bahay sa light materials. Medyo na-challenge lang tayo sa lakas ng hangin and then sa tubig dahil ang malapit lang na hydrant is isa. So parang nag-aagawan tayo dun sa isang hydrant. Tara, kita na to. Huwag kang ginambalay. Ako'y alak ka. Halos matumbahan ng nasusunog na bahagi ng bahay ang mga bombero sa Cagayan de Oro. Alak ka. Ang ilan sa mga nasunugan halos walang naisalbang gamit. Gaya ni Nanay Leonita na mahigit 50 taon nang naninirahan dito. Nasunog na. Nasunog na mo, wala gamit na ako, sir. Tananog daw ako, rep o kuwano. Tananog daw, tanan ako gamit. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, mahigit 70 bahay ang nasunog at aabot sa 4 na milyong piso ang pinsala. 2 ang sugatan. Natay reported injury sa 2 ka buok. Isa kay laceration sa kilay o ang isa kay nasa 1st to 2nd degree burn. Nilamon din ng apoy ang ilang classroom sa isang paaralan sa Alimodian, Iloilo. Kasama sa nasunog ang canteen, school, clinic at stage. May mga nasunog ding laptop at TV. Totally damaged na siya. Totally damaged. Ang 14 niya classroom, may partially damaged niya sa akin. Kita niyo pag sulod dito, ang gym bala. Initial na nila nga finding, probably sa electrical ang nagalin ang sunog. Sa tala ng mga autoridad, mahigit 14 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Ayon sa pamunuan ng paaralan, i-convert ang ilang pasilidad para maging classroom. Mahigit 30 bahay naman sa Sitio Paradise 3, Cebu City, ang nadamay sa sumiklab na sunog. Pahirapan ang pag-apula dahil sa kitid ng daan. Tumagal ang sunog ng mahigit 1 oras bago maideklarang fire under control. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan ng sunog, napansin niyang may mga batang naglalaro ng lighter. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 300 residente ang apektado ng sunog. Patuloy ang investigasyon sa magkakahiwalay na sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Opisyal na idineklara ng Pag-asa na nagsimula na ang tag-ulan. At ngayong gabi nga po, inulan ng Quezon City gaya sa New Manila, pati na sa bahagi ng Aurora Boulevard at sa Santolan, Corner EDSA. May panaka-nakaring pag-ulan kanina umaga sa EDSA Monumento. At bago po yan, nagdulot ng pagbaha sa Maguindanao del Sur ang localized thunderstorm.
Ay sa Pag-asa, hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan ang mga kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulang dala ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa nakalipas na 5 araw. Patuloy rin daw na makakaapekto ang habagat sa Luzon. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible na makaranas ng ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon. At sa hapon, posibleng ulanin ang mas maraming lugar kasama na ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang hanggang heavy to intense rains kaya mga kapuso, doble ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May tsansa ring ulanin ang Metro Manila bukas ng hapon. Paalala ng Pag-asa, pwede pa rin magkaroon ng monsoon breaks kaya posibleng may ilang araw o linggo na walang ulan. Simula po na ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP noong nakaraang linggo, naglalaro sa mahigit 700 ang nahuling lumalabag kada araw. Ayon po yan sa MMDA. Tuloy pa rin ang NCAP kahit ipinagpaliban muna ang EDSA Rebuild Project at ang Odd Even Scheme. Saksi, si Joseph Moro. 2 taon ang orihinal na plano ng DPWH para matapos ang pagkumpuni ng EDSA simula sana sa June 13. Pero matapos umani ng batikos ang proyekto, kabilang ang mga planong hakbang para ibsan ang traffic na idudulot nito, gaya ng Odd Even Scheme, utos ng Pangulo, ipagpaliban ng 1 buwan ng planong EDSA Rebuild. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Pinapabago niya yung buong plano. Ang sabi ni Presidente, find a better way. Find a better way para hindi mahirapan ang mga kababayan natin. And the better way means not 2 years, but 6 months. Ayon sa DPWH, nire-revise na nila o binabago na nila ang plano at pinag-aaralan na rin ang mga bagong teknolohiya para magawa ang gusto ng Pangulo na hanggang 1 taon na rebuilding ng EDSA. We are going back to the drawing board para tingnan namin kung ano po pwede namin gawin for us to expedite the process. Sabi nga niya, tingnan ninyo yung mga international practices, mga materials na ginagamit, yung state-of-the-art process at kung ano pwedeng gamitin to fast-track the implementation. Ayon sa DOTR, habang hinihintay ang EDSA Rebuild Project, tuloy-tuloy pa rin ang pagdadagdag nila ng bago ng MRT, pagpapabilis ng pagpasok ng mga pasahero sa tren tulad ng pagtatanggal ng mga X-ray machine at pagdaragdag ng mga bus sa EDSA Bus Carousel. Hindi rin muna tuloy ang pagpapatupad ng Odd Even Scheme na gagamitin sana sa EDSA para mabawasan ang volume ng sasakyan habang ginagawa ito. Pero ang No Contact Apprehension Policy o NCAP tuloy pa rin ayon sa DOTR. NCAP will stay, no? Because NCAP is not just about EDSA. No, it's about enforcing a more efficient way of enforcing our traffic routes. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila sa pagpapatuloy ng NCAP. Sagot ng isa, pabor. Dahil kita naman daw na nawala na mga sumisingit na motorsiklo sa daan. Sumusunod na rin daw sila sa batas trapiko. Komento naman ng isa pa, bago sana ito ipatupad, ay maayos na sana ang mga road marking at timer sa mga traffic light. Pabor din ng isa pa na ayusin muna sana ang mga kalsada at kapag may nagreklamo pa rin ay motorista na talaga ang may problema. Pero may mga tutol pa rin sa NCAP. Kanina, nagkilos protesta ang grupong Stop NCAP Coalition na nanawagan na suspindihin muna ang pagpapatupad nito habang hindi pa maayos sa mga kalsada at mga signage. Maghahain daw sila ng petisyon sa Korte Suprema para maglabas ng temporary restraining order. Isang petisyon na rin ang inihain sa Korte Suprema para hilingin ang klarifikasyon kung saan lang pwedeng ipatupad ang NCAP. Kanina, inihain ng MMDA ang reklamong paglabag sa traffic code laban sa mahigit 50 motoristang nagtatakip ng kanilang plaka para iwas huli. Hindi lang po mga motorcycles, but now to the extent even four-wheel vehicles, deliberately tinatakpan po ang mga plaka just to escape the mere apprehension of the NCAP. Maglalabas din ang LTO ng show cause order para pagpaliwanagin ang mga motorista. May pagkakakulong po ito na 6 months and 1 day to 2 years. Sumunod na lang po tayo sa batas para po hindi lumaki ang problema ninyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Maaari nga bang tumawid sa 20th Congress ang prosesong impeachment na sinimulan ng 19th Congress laban kay Vice President Sara Duterte? Pinagdebatihan po yan ng mga senador sa sesyon kanina matapos iurong ang presentasyon ng Articles of Impeachment sa June 11. Saksi, si Mav Gonzalez. Ngayon sana ang presentasyon sa Senado ng House Prosecution Panel para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11 dahil ayon kay Senate President Chis Escudero, may iba pang prioridad na panukala na kailangan nilang ipasa. Paliwanag ni Escudero, suggested calendar lang ang ibinigay niya noon dahil naka-recess ang Senado. Pero kailangan pa rin itong aprubahan sa plenaryo ngayong balik sesyon na sila. Pinadalahan na raw ng notice ng Senado ang Kamara para humarap ang House Prosecution Panel sa June 11. Bukod sa presentasyon ng Articles of Impeachment, isasabay na rin ang pag-convene ng impeachment court, panunumpa ng senator judges at pag-issue ng summons para sumagot ang kampo ng bise at prosekusyon. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit hindi pa yan isama sa agenda ngayong araw? Gayong ang tagal nang ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Are we doing it today? Kasi February 5 ba yun? That's why I'm mentioning the date that it was received, February 5. So, can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal Mas normal yun Kung we will look into it, Your Honor. I tend to agree with this Honor's position. We will take it up with the Secretary. Pinagdebatihan din kung pwede bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial dahil matatapos na ang 19th Congress sa June 30. Giit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, may mga desisyon na ang Korte Suprema na lahat ng kapangyarihan ng Senado sa lehislatura at pag-iimbestiga ay natatapos pag nagtapos din ang Kongreso. Prinsipyo rin daw sa ibang bansa na hindi pwede ma-carry over sa susunod na Kongreso ang anumang unfinished business. Dagdag ni Tolentino, 12 senador lang ang maiiwan at wala ng quorum ang Senado. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Sabi naman ni Pimentel, walang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng ituloy o hindi pwedeng ituloy ng susunod na Kongreso ang isang impeachment complaint. Pero ayon aniya sa Senate rules, pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Dagdag ni Senador Risa Ontiveros, hindi legislative function ng Senado ang impeachment, kaya hindi ito apektado magpalit man ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Pero sabi rin ni Escudero sa isang press conference, hindi matatali ng 19th Congress ang 20th Congress sa issue ng impeachment. Hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw.
Reaksyon niya sa komento ni Congresswoman-elect Laila de Lima na tila pinapatay na ng Senado ang impeachment trial ng bise. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara. Si de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado naman sa presko ni Escudero kanina. Akala ko yung para bang alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Tingin ni de Lima, nilabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala sa impeachment proceedings. This is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Escudero at ng Senado. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.